sufficient Mary, shining like the sun, a fortune I inherit by no work I have done. My righteousness I forfeit at my Savior's cross, where all sufficient merit did what I could not. In love He condescended, eternal now in time, a life without a blemish, the Maker made to die. The law could never save us, our lawlessness had won, until the pure and spotless Lamb had finally come. It is done, it is finished, no more debt I owe, paid in full, all sufficient, merit now my own. I lay down my garments, any empty boast, good works now all corrupted by the sinful wars. I'm dressed in my Lord Jesus, a crimson robe made white. No more fear of judgment, His righteousness is mine. It is done, it is finished, no more debt I owe, paid in full, all sufficient, merit now my own. It is done, it is done, it is finished, no more debt I owe, paid in full, all sufficient, merit now my own. Oh, His righteousness is mine. All sufficient Mary, firm in life and death, the joy of my salvation shall be my final breath. When I stand accepted before the throne of God, I'll gaze upon my Jesus and thank Him for the cross. Yes, I'll thank Him for the cross. It is done, it is finished, no more debt I owe, paid in full, all sufficient, merit now my own.
Tayo po ay pasamandaling tumayo para po sa ating declaration ng ating pong pananampalataya. Ating po ideklara ating po pananampalataya sa pamagitan ng katotohanan na salita po ng ating Panginoong Diyos. Basahin po natin ito ng sabay-sabay nang may pagkaunawa po sa mga doktrinang ito. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of a Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe in the Holy Scriptures, the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scriptures authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Habang tayo po ay nakatayo, makibukas po sa ating pong text, so sa ating pong pagpapatuloy sa ating pong series sa Book of John. Nasa John chapter 7 na po tayo. Pakibukas po ito sa John chapter 7 verse 14 to 24. John chapter 7 verse 14 to 24. Basahin po natin ito ng sagutan. Ako po sa verse 14, kayo po sa verse 15, at sa last verse po sa verse 24 ay sabay-sabay po tayo. John chapter 7 verse 14 to 24. Verse 14, not until halfway through the feast did Jesus go up to the temple courts and begin to teach. The Jews therefore marveled, saying, "How is this man learning what was never studied?" 16, Jesus answered, my teaching is not my own. It comes from Him who sent me. If anyone seeks to know God's will, he will know whether the teaching is God or whether I am speaking on my own authority. He who speaks on his own does so to gain honor for himself, but he who works for the honor of the one who sent him is a man of truth. There is nothing false about him. Was not Moses given you the law? Yet none of it was the law. Why do you seek to kill me? 20, you are demon possessed. The crowd answered, who is trying to kill you? Jesus answered them, "I knew the word of God marvel of me." Yet because Moses gave you circumcision, the actually deed not comes from Moses but from the patriarchs. You circumcise a child on the Sabbath. From the Sabbath, a man received circumcision so that the law of Moses may not be broken. Are you angry with me because of the Sabbath I made a man's whole body well? Altogether, stop judging by mere appearances and make a right judgment. Pagpalain daw ang pagkakabasa ng ipong banal na salita at sa iyo namin, Lord, patuloy na itinataas ang gawain na ito, ang mensahe mo sa mga oras na ito, ang salita mo na aming pagninilayan. Patuloy pagpalain ito, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Taming panalangin, in Jesus' name. Amen. Makaupo na po ang bawat isa. Nandito na po tayo sa ating pong series sa John. Nasa chapter 7 na po tayo. Sa mga previous chapter po, no, sa chapter 6, nandyan po yung pagpapakain po ng ating Panginoon Jesucristo sa mahigit 20,000 mga katao, kung saan sa pamagitan din nun na nakita ng mga tao yung himala na ginagawa ni Kristo, at sa pamagitan po ng mga himalang ginawa ni Kristo, ang mga tao ay gustong gawin si Kristo na gawing hari, no, gawing hari nila, no. Pero si Jesus po ay hindi po pumayag, no. Siya po ay hindi po nag-agree doon sa mga gusto ng mga tao na gawin siyang hari. Hanggang sa dumating ng time na si Jesus nga po yung naglakad sa tubig, at sinasabi niya din po sa chapter 6 na siya yung tinapay ng buhay, no? Siya yung tinapay na nagbibigay buhay. He is the bread of life, or this is the bread of life. At maging sa last part po ng chapter 6, yung marami ang lumayo, marami ang nang iwan kay Kristo.
dahil hindi po nila matanggap yung katuruan ng ating Panginoong Hesukristo, hindi nila maunawaan yung mga aral na ibinibigay ni Kristo. Yung mga katuruan ni Kristo ay hindi matanggap ng mga tao, kaya marami sa kanila ay, hindi pala marami, almost all, ay tumalikod kay Kristo, at ang mga naiwan lamang ay itong kanyang mga alagad, no? 12. Isa pa ay yung magkakanulo sa kanya. Then sa chapter 7, dito na po no, yung siya po ay pumunta po doon sa Feast of Tabernacles na tinatawag, yung Feast of Booths, yung pista ng tolda. At diyan po sa unang part po ng chapter 7, sinasabi po dito, kinukwento kung saan ang kanyang mga kapatid ay ine-encourage siya na pumunta doon sa pista. Bubaba doon sa Judea at umattend po ng piyesta. At sinasabi ng kanyang kailang mga kapatid na pumunta ka doon sa pista at magpakita ka ng mga himala. No, upang makita ng mga iyong mga tagasunod at sila ay sumampalataya doon sa pamagitan ng himala na iyong gagawin. Upang ikaw ay matanyag. Upang ikaw ay makilala ng mga tao doon, no? Magpakita ka ng himala. No, pupunta rin kami doon, sabi ng kanyang mga kapatid. Sabi ni Jesus, hindi ako pupunta. No, kayo na lang ang pumunta, hindi ako pupunta. At hindi ako sang-ayon sa mga gusto niyo mangyari. No, ang mga gusto ng kailang mga kapatid, kasi hindi sumasampalataya itong mga kapatid ni Kristo, ang gusto ng kanyang mga kapatid na pumunta si Kristo at mag-perform ng mga miracles doon sa Judea, upang siya ay matanyag, upang siya ay makilala at makita ng mga tagasunod niya yung kanyang ginagawang himala. So, sabi ni Kristo, hindi. No? Na hindi ako pupunta. No? Hindi ako pupunta. And later on, no, pumunta rin po siya. No? Wala pong contradiction po doon, no? Na sinasabi ni Kristo na hindi ako pupunta. Pero later on, pumunta po siya in secret doon po sa Judea at umattend po at dumalo po ng tinatawag na pista. No, ayaw po pumunta ni Jesus dahil ang gusto ng kanyang mga kapatid ay pumunta siya for the sake na siya ay matanyag. For the sake na makilala siya sa pamagitan ng himala na kanyang ginagawa. No, hindi po yun ang gusto ni Jesus, kundi siya ay pupunta roon para mangaral, no, para magturo. Ngayon tingnan po natin, tayo ay bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, right? Tayo mga tagasunod. Tayo mga followers, tayo yung mga sumusunod sa dakilang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ito po yung ating title sa oras po nito. No? Willing to do the will of God. No? Tayo rin po ba ay willing, no, na gawin yung kalooban ng ating Panginoong Diyos? Madali ang maging Kristiyano, pero mahirap ang magpaka-Kristiyano. Sabi nga ni Gandhi, naniniwala ako kay Kristo, pero hindi ako naniniwala sa Kristyanismo. No, kasi may bad experience si Gandhi sa mga Kristiyano. No? Willing to do the will of God. No, tayo ba ay handang sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos? Tayo po ba'y tunay na naniniwala o sumasampalataya kay Kristo? Kung tayo sumasampalataya sa Kanya, tayo naniniwala sa Kanya, susunod tayo sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang question ay, tayo po ba'y sumusunod sa kalooban ng Diyos? Sumusunod po ba tayo sa ating Panginoong Diyos? Sinusunod po ba natin ang Kanyang mga salita? O yung kagustuhan lamang natin ang sinusunod natin at hindi ang salita ng ating Panginoong Diyos. No, kaya dito po sa talatang binasa po natin, marami po tayong makikitang mga samiting katotohanan patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo, patungkol sa ating buhay at patungkol sa mga bagay o sa mga difficult situation na pwede po nating maranasan. At dito rin po sa ating binasa,
May heading po yan na Jesus teaches at the feast. No? Willing to do the will of God. At ngayon sabi po din sa verse 14, not until halfway through the feast did Jesus go up to the temple courts and begin to teach. Ito yung sinasabi sa unang talata na ayaw ni Jesus na pumunta doon sa feast o sa pista, pero siya po ay pumunta in secret. No? Pumunta po siya in secret kasi pumunta po siya roon hindi para magpasikat, hindi para makilala ng tao, kundi meron po siyang dakilang layunin na tupdin o gawin yung dakilang kalooban ng Diyos Ama. Na may pinapagawa sa kanya ang Diyos Ama at yung kanyang gagawin. Hindi para magpasikat, hindi para makilala. Sa atin sa social media, kapag marami kang followers, sikat ka. Minsan na-monetize, pagka na-monetize ay malaki ang iyong kinikita. Sino po rin na na-monetize na yung accounts? Na-monetize na, no? Wala pang na-monetize sa inyo? Hindi nga. No? Kapag marami kang followers, marami nagla-like ay na-monetize o nagiging sikat ka. No? Yun ang gusto ng kailang mga kapatid. Na makilala siya doon, makita siya na nagmimilagro upang siya ay maging tanyag. Siyempre, kapag naging tanyag si Jesucristo, magiging sikat na rin itong kanyang mga kapatid. Siyempre, kapatid, makikilala sila yung mga kapatid ni Kristo. Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos Ama. Kaya di sabi po ito, pumunta po siya doon in secret. Dahil ayaw niyang matanyag, hindi po siya nagsama ng maraming wala pong pilgrim na nangyari po. Wala pong parada, walang prosesyon na nangyari. Kundi siya po pumunta doon, sabi, in secret. No? In secret po siya pumunta doon po sa Judea. At sa verse 14, doon po siya dumiretso, sabi po, not until halfway through the feast did Jesus go up to the temple courts and begin to teach. No? Hindi po siya pumunta doon sa plaza at nagturo. Sabi, dumiretso po siya doon sa tinatawag na temple courts. I-contextualize po natin. Dumiretso po siya sa iglesia. Dumiretso po siya sa simbahan upang and begin to teach. Dito ngayon, ini-explain na ating Panginoon Jesucristo bakit siya naandoon. Ano yung kanyang gawain doon? Ano yung kanyang layunin doon? This is the explanation. Willing to do the will of God. Jesus explains, sabi po sa verse 14 to 18. Sabi sa verse 15, the Jews were amazed and asked, how did this man get such learning without having studied? Namangha yung mga taong nakapakinig nung pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo. How did this man get such learning without having studied? Instead of doing miracles, he started teaching. Ang gusto ng kanyang mga kapatid ay gumawa ng milagro at yun din ang gusto ng mga tao na makakita ng mga himala, ng mga milagro. Kasi ibang mga talata, makikita po natin, lagi sinasabi na magpakita na kahimala, magpakita ka ng tanda para kami maniwala. And by the way, ang purpose po ng Book of John is for us to believe. Believe. Ang lagi po natin makikita po dyan, na tayo'y maniwala, sumampalataya kay Kristo. Na siya yung Messiah, siya yung tagapagligtas. But instead of doing miracles, he started teaching. Kaya nga yung pagtuturo ni Kristo, namangha itong mga tao, namangha yung mga Pariseo, namangha yung mga Hudyo, namangha lahat ng mga nakapakinig doon. Dahil kakaiba yung itinuro ni Kristo. Hindi ganito yung itinuturo ng mga Pariseo, hindi ganito yung itinuturo ng mga Saduseo. This astonishment. And Jesus begins teaching publicly. And the crowd marvels at his profound scriptural knowledge despite his lack of formal rabbinical training. Sabi ng mga tao, di ba? How did this man get such learning without having studied? Wala namang pinag-aralan tong tao na to. Bakit napakagaling niyang mangaral? Wala naman siyang doctorate. No, wala naman siyang
masteral. No? Hindi nga siya gumraduate na any theological school. Okay, how did this man get such learning without having studied? Kasi nga, hindi lang nire-recognize itong taong ito na sa kailang harapan na nangangaral na siya yung Diyos, siya yung tagapagligtas. He is the Messiah, the Anointed One. Hindi lang nire-recognize. Ang tingin lang nila sa taong ito nagsasalita ay anak ni Juan. Anak ni Jose. Asawa ni Maria. Na isang karpintero. No PhD, no masteral, no doctorate. Yan ang gusto ng tao, di ba? Kapag tinawag mo isang tao, kailangan nakabuntot yung kaniyang title. Yung Dr. Apolinario Rizal, no? MD, PhD, CD, DBD. No? Yung mga title, di ba? Yun ang gustong-gusto natin. Pero dito kay Kristo, sabi ng mga tao, how? Saan niya nakuha yung ganitong karunungan? Hindi na nga siya nag-aral. Meron din pong title si Kristo. Alam mo yung title ni Kristo? Hindi po PhD. Hindi po MD. Hindi po MA. No? Hindi po MDiv. No? Ang title niya po ay INRI. Jesus of Nazareth. Minsan mababasa natin, di ba ito si Christ, ito ba si Jesus na taga Nazareth, no? Meron po siyang title po, no? Jesus of Nazareth. No, yung nakalagay po sa kanyang ulunan, doon po sa kanyang cross, yung INRI, yung Iesu, Nazarenos Rex Irderum. INRI. No, yun po yung kanyang title. Jesus of Nazareth, He's the King of Jew. No, kaya instead of doing miracles, He started teaching. Kaya mga tao po ay namangha sa kakaibang karunungan na ipinamalas, itinuro po ni Kristo. At pangalawa po, instead of becoming defensive, He put the focus on God. Jesus answered, "My teaching is not my own." Sa verse 16. It comes from Him who sent me. Sino nagsugo sa Kanya? Ang Diyos Ama. If anyone chooses to do God's will, he will find out whether my teaching comes from God or whether I speak on my own. He who speaks on his own does so to gain honor for himself. But he who works for the honor of the one who sent him is a man of truth. There is nothing false about him. No? Imbes na maging defensive siya sa mga pangyayari, he put the focus on God. No, hindi sa kanyang sarili. He said the source of his teaching is from God, not from himself. Yung authority na kanyang itinuturo ay galing sa Diyos Ama at hindi galing sa kanya. The origin, my teaching is not my own. It comes from Him who sent me. No, kaya yung karunungan talaga na itinuturo ni Jesus ay galing sa Ama. Sabi niya po rito. Jesus clarifies that His teaching are not His own, but originate directly from God the Father who sent Him. Na ito yung patotoo ni Kristo. No, siya yung nagte-testify doon sa katuruan na ibinigay sa Kanya ng Diyos Ama. Bakit sabi ni Kristo na pwede mo sabihin na ito'y katuruan na galing sa akin? Bakit sinasabi niya na ito'y galing sa Ama? Ito po'y tinetestify ng ating Panginoon Kristo, no, na hindi lamang siya ang nangangaral, kundi ang pangangaral na sinasabi niya ay galing ito sa Diyos Ama. Witness. Kasi mga tao lagi naghahanap ng witness, hindi lang ikaw yung nagsasabi, kundi meron kailangang witness. Meron nga magpapatotoo sa sinasabi mo. No? Instead of becoming defensive, he put the focus on God. No, hindi sa kanyang sarili. Hindi niya inaangkin yung glory, kundi ibinibigay niya ito sa Diyos Ama na nagsugo sa kanya. No, siya ay tinutupad niya yung kalooban ng Diyos Ama. Na bilang anak, sumusunod siya sa kalooban ng Diyos Ama. And the proof
Sa verse 17 to 18, if anyone chooses to do God's will, he will find out whether my teaching comes from God or whether I speak on my own. Kaya sinasabi niya, di ba, ito ay galing sa Diyos Ama. Galing sa the fruit. True spiritual understanding requires a willingness to submit to God's will. No? He said the initiative for his teaching is God's will, not his own. And knowledge is not simply intellectual. It is rooted in obedience. Siya ay sumusunod sa dakilang layunin ng Diyos Ama. He said the motivation for his teaching is God's glory, not his own. For the glory of God. For the glory of God the Father. No, yun po yung pinapangaral po ni Jesucristo. That's the explanation. No? Jesus explains. Kaya siya naroon sa temple courts. Ito yung kanyang ipinapangaral na naroon siya para iproklama ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos Ama. At nakikita po yan sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo para i-discredit itong mga maling mga ipinupuna ng mga tao po sa Kanya na siya ay isang ordinaryong tao lamang, na siya ay isang karpintero lamang, na siya ay anak lamang ni Jose, na asawa ni Maria. Hindi nila nire-recognize yung deity ng ating Panginoong Jesucristo. Dinidiscredit po nila. Dinidiscredit ng mga Pariseo, ng mga Saduceo, ng mga Hudyo, yung pagiging Diyos ni Kristo. Yung pagiging tagapagligtas ni Kristo. No, yun yung gusto i-point out ng ating Panginoon Jesucristo. Na isinugo ko ng Ama upang iligtas kayo sa inyong mga kasalanan. Then sa verse 19, has not Moses given you the law? Yet none one of you keeps the law. Why are you trying to kill me? No, ito ngayon sa verse 19 to 23, ini-expose na ngayon ng ating Panginoon Jesucristo yung kailang mga kaisipan, yung kailang mga gawain. This is the exposure. What did He expose? Diba sabi dito, anong kayo ni-expose ni Jesus? Has not Moses give you the law? Yet none one of you keeps the law. Why are you trying to kill me? Diba? Dito ini-expose ngayon ng ating Panginoon Jesucristo. Kung sa Senado ay may mga exposition na nangyari, no, dito in-expose din ng ating Panginoon Jesucristo yung mga ginagawa o gawain ng mga makasalanang tao na to. Itong mga Hudyo na to, itong mga Pariseo ito na tumutulig sa ating Panginoon Jesucristo. Yet none one of you keeps the law. No, why are you trying to kill me? Ano ba yung gustong i-accomplish ng ating Panginoon Jesucristo dito? What did Jesus accomplish? Sabi dito sa verse 19, He revealed the unbelievers' problem. Ito yung problema ng mga unbeliever. You have the law. Sabi ni Jesus. Nasa inyo na ang kautusan. Anong kautusan na yun? Kapag nababasa natin law, yung kautusan, yan yung kautusan na ibinigay kay Moses. Saan po yan nanggaling? Doon po yan sa Pentateuch, Torah. I-recite nga natin, ano yung Pentateuch? Matthew, Mark, Luke, John ba yun? No? Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. No? Doon po nakabase yung law na tinatawag po dito. You have the law. Sabi po ni Jesus. So you know what God expects. In other words, your problem is not informational. Ito yung problema po natin. Ito yung problema ng mga unbeliever. You don't keep what you have. You do not keep what you have. Sabi ni Jesus, you have the law. Nasa inyo na yung kautusan. Pero hindi nyo ito sinusunod. Bagkus, anong inyong ginagawa? Ano yung gusto nyo gawin? Patahin pa ako. No, sabi ni Jesus. Ibig sa sundin nyo yung kautusan, ano yung gusto nyo pang gawin? No? You are trying to kill me. Sabi ni Jesus. Napaka
Napaka-brutal itong mga tao to, no? No, ito yung kind of problema. You don't keep what you have. And here's the proof. You are trying to kill me even though all I've done is tell you the truth. At maging sa panahon din po natin, hindi po nagbabago po yan. There's the sinner's problem. And it hasn't changed. They fail to keep God's law. Nabigo silang sumunod sa kautusan ng Diyos. They fail to keep God's law. Kaya sabi ni Jesus, di ba? Nasa inyo na yung batas. Nasa inyo na yung kautusan, pero hindi nyo ito sinusunod. Bigo kayong sundin itong kautusan na ibinigay ni Moses, na ibinigay sa kanya. And there's a difference between receiving the law and keeping it. Magkaiba po yun. Yung pagtanggap sa kautusan at yung pagsunod sa kautusan. Ibinigay yung kautusan, okay, kinuha, ni-receive. Pero hindi ito sinunod. Parang tayo, di ba? Nasa atin yung kautusan. Anong kautusan sa atin? Nasa atin ang Bible. Pero hindi naman natin sinusunod. Parang doon pa tayo sa malaking simbahan, di ba? Yung Bible ay nasa altar. Nasa eskaparate. Alam mo eskaparate? Parang ano yun eskaparate sa Tagalog. Ibang term ng eskaparate. Namin kasi tawag eskaparate, yung cabinet. Ayun. Cabinet. Sa madaling salita, pero sa Tagalog, eskaparate po yun, no? Sa unang, no? Yung nasa malaking simbahan pa tayo, ang Bible ay nasa eskaparate. Nasa altar. Ang kapalang alikabok doon. Ano sabi ng mga tao? Bakit po hindi nyo binabasa? Hindi nyo ginagamit yung Bible? Bakit po hindi binabasa yung Bible? Ano sabi ng may bahay? Kasi banal yan. Kaya ang Holy Bible, di ba, banal yan. Kaya hindi namin siya binubuksan kasi banal. Yun po yung difference between receiving the law and keeping it. Nasa atin na yung kautusan, nasa atin na yung Biblia, pero hindi naman natin ito sinusunod. Sabi ni Kristo. No, ito yung pagsisiwalat ng ating Panginoon sa Kristo. He revealed the unbelievers' problem. No, ito yung problema ng mga unbeliever. Ito yung mga problema, mga taong hindi sumasampalataya kay Kristo. Just like there's a difference between having a Bible and obeying it. Pakitaas nga yung Bible. Sino may Bible dito? Pakitaas yung Bible nyo. Okay, lahat tayo may Bible dito. Tataas ko rin Bible ko, baka sabihin nyo ako exempted. No? Lahat po tayo may Bible. Tama po ba? Nasa atin tong Bible. Pero, sinusunod po ba natin ang nilalaman nitong Biblia? Sinusunod niyo po ba? O sinusunod po ba natin ang nilalaman nito? O having it, keep it. Tinatago lang natin to. No, magkaiba po yun. No? The sinner does not keep God's standard. So God sent His Son into the world to rescue the sinner. Pero ano yung response ng mga sinner na ito? Ano yung response ng mga makasalanang ito? They want to get rid of God's Son. No, gusto nilang alisin ang anak ng Diyos. Gusto nilang patayin ang anak ng Diyos. Imbis na maniwala, sumampalataya dito sa isinugo ng Diyos Ama para sila iligtas sa kanilang mga kasalanan, ano yung kanilang response kay Kristo? Sabi ni Kristo, why are you trying to kill me? Ito yung response ng mga unbeliever. They want to get rid of God's Son. And they refuse to face the truth about Himself. No, tumanggi silang harapin ang katotohanan tungkol sa kailang mga sarili. Patungkol sa mga unbeliever. Hindi lang, tumatanggi silang harapin ang katotohanan na sila ay makasalanan. Na hindi lang kayang iligtas ang kailang mga sarili, ang tanging makapagligtas lamang sa kanila itong si Kristo na gusto nilang patayin, na gusto nilang ipako sa krus. No, kaya nakakalungkot. No? Nakakalungkot po. No? Ito yung problema ng mga unbeliever. And sa verse 21, sabi po dito,
And Jesus said to them, I did one miracle, and you are all astonished. Yet because Moses gave you circumcision, though actually it did not come from Moses, but from the patriarchs, you circumcise a child on the Sabbath. Now, if a child can be circumcised on the Sabbath, so that the law of Moses may not be broken, why are you angry with me for healing the whole man on the Sabbath? This time, he illustrated the unbeliever's problem. No, ito inilarawan naman ni Kristo yung problema ng hindi mananampalataya. He reminded them of how they condemn him, no? Kinokondemn nila ang ating Panginoon Jesucristo bagay sa John chapter 5. No? Sabi po diyan. Bagay sa John chapter 5 yung pagpapagaling niya doon sa Bethesda. No? Kino-question nila yung pagpapagaling ni Kristo during Sabbath day. Kasi sabi nga po dito, sa verse 21, Moses gave you circumcision, this not come from Moses, but from the patriarchs. You circumcise a child on the Sabbath. Now, if a child can be circumcised on the Sabbath, so that the law of Moses may not be broken, why are you angry with me for healing the whole man on the Sabbath? Selective na itong mga kautusan nila. Selective ito yung pagpapatupad ng kautusan itong mga Pariseyong ito. Itong mga unbeliever na ito. No, he reminded them of how they condemned our Lord Jesus Christ. And he pointed out that they do the same thing. They condemned. Nagpagaling si Kristo on the Sabbath day, pero ito tinutuligsa ng mga Hudyo, tinutuligsa ito ng mga Pariseyo. Pero sila ay, sabi, nagsisircumcise o nagtutuli sila on the Sabbath day. What's the difference? Pagkakaiba lamang ay, sila ay nagtutuli, o itong mga Pariseyo, itong mga Hudyo ay nagtutuli, even on the Sabbath day. And they allowed it. Pero si Kristo nung nagpapagaling on the Sabbath day, they condemned him. He forced them to face the anger in their hearts. No, ito yung inilalarawan po natin pang Jesucristo, itong mga problema ng mga unbelievers. Na selective sila. At kapag si Kristo na pinag-uusapan, condemnation. At ayaw nila talagang paniwalaan, ayaw lang sampalatayaan itong ginagawa ni Kristo. Kaya nga ang gusto ng mga tao ay makita lagi ng mga himala. Para makonvince sila na itong tao ito, yung kailangan tagapagligtas. Pero hindi ganun layunin ng ating Panginoon Jesucristo. Siya po'y naparito sa ating daigdig. Siya po'y nagkatawang tao, hindi lamang para gumawa ng himala. Ang kanya pong purpose is to save man from their sin. Iligtas tayo, iligtas sa mga makasalanan sa kanyang mga kasalanan. Hindi para gumawa ng himala. Secondary lang po itong healing and miracles. Healing and signs and wonders. Secondary lang po yan sa purpose po ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang primary purpose po is to save sinners. To save us from sin. And to bring glory to God. Hindi para bigyan ng magandang buhay itong mga makasalanan, kundi iligtas itong mga makasalanan sa kanyang mga kasalanan. Kaya praise God, kung isa tayo sa mga nasumpungan ng ating Panginoong Jesucristo na iligtas. At hindi na tayo tinatawag na mga unbeliever, kundi tayo mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Then sabi po sa verse 24, diretso po tayo, and stop judging by mere appearances and make a right judgment. It is the exhortation. Ito yung pangaral ng ating Panginoong Jesucristo. No, he told them to stop judging by externals.
He told them to stop judging by externals. Dito tayo magaling, dito magaling ang mga tao. Na mag-judge base sa nakikita, mag-judge base sa physical appearance. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, stop judging by externals. Ang sabi po ito na to judge, sabi stop judging by mere appearances and make a right judgment. To judge in this case means to decide. And Jesus wants that they must not make a decision what he is based on their outward feelings, emotions, or mga tinatawag tayong mga biases. Instead, they ought to decide or judge rightly based on right judgment. Hindi po masama ang humusga. Hindi po masama ang mag-judge. No, hindi po masama po yan. Sabi lang po dito, based on right judgment. They must look outside and beyond themselves to an objective standard. They must look to God. They must look to what He already said in His Word. They must truly listen to Moses. They must listen to the true and better Moses, which is our Lord Jesus Christ. They must look beyond themselves to the righteous one. And when they do, they will see the Son of God standing right in front of them. And they will know that He alone is the perfect lover of God, the perfect law keeper, the perfect one. He alone can heal the whole body and make it well. And He alone can offer true Sabbath rest. No? He told them to stop judging by externals. Hindi yung nakikita mo, doon ka magbabase. Hindi sa emotion mo, doon ka magbabase. Hindi sa naisip mo, doon ka magbabase. Kundi base sa salita ng ating Panginoong Diyos. Base doon sa ginawa ni Kristo nga judgment dito sa mga taong ito. Kaya hindi po masama mag-judge. Nawa yung judgment na ginagawa natin ay base sa salita po ng ating Panginoong Diyos. Ano sabi ni Jesus? He told them to start judging according to the right standard. He told them to start judging according to the right standard. Right standard. Ano ba yung right standard? Ano yung tamang basihan? When you judge, have the scriptures in mind. Not human opinion. Tama po. Start judging according to right. Ito yung right standard. Have the scripture in mind. Tignan natin, isipin natin yung salita ng ating Panginoon Diyos. Hindi yung opinion po natin. Kundi ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa bagay na gusto nating husgahan. Hindi dahil sa atin, hindi dahil sa magaling tayo, hindi dahil sa alam natin ang lahat. No, hindi sa mga opinion po natin. Hindi sa ating mga doktrina. Kundi ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos patungkol doon sa bagay po na yon. And when you judge, have God's honor in mind, not man's. Na sa paghuhusga natin, ang dapat napapapurihan dyan, napapaluguran, ay yung ating Panginoong Diyos. Hindi po ang tao. Kaya nga, hindi po masama mag-judge. Pero, according to the right standard. And when you judge, have God's agenda in mind. Ano agenda ng ating Panginoong Diyos? Which is love. May pag-ibig, no, doon sa ating paghuhusga. No? He told them to start judging according to the right standard. No, kaya ito pala yung magandang maging basehan natin, no? May nababasa ako sa mga signage sa mga kalsada, yung four-way test, no? Four-way test. Pero mas maganda ito yung maging three-way test, no? Have the scriptures in mind, have God's honor in mind, and have God's agenda in mind. Not man, not human opinion, but by love. This is the exhortation, this exhorts. Ito yung pangangaral na ating Panginoon Jesucristo patungkol dito sa paghuhusga nito mga tao, sa Kanya kasi siya hinuhusgahan.
Hindi lamang po siya, maging iba pang mga mananampalataya hinuhusgahan patungkol dito sa pagsunod kay Kristo. Ito yung nape-persecute itong mga mananampalataya during their time. Na sila po ay na-judge base sa kanilang mga physical appearances. Kapag hindi umaakma yung ginagawa ng mga taong ito sa kanilang mga katuruan, no, talagang pine-persecute po sila. Kaya yung tamang pagsunod po, yung pinakamahalaga po dito, no? Sabi po na it is difficult for us to believe because it is difficult for us to obey. And if you're willing to obey, God will show you that Jesus is God's true and righteous one. He is worthy of all your trust. No, sabi po yan ni Soren Kierkegaard. And Jesus teaches that the true spiritual understanding requires a willing heart to obey God. Kaya lagi po makikita po natin dito yung believe, yung pananampalataya, yung pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin kailangan ng himala para tayo manampalataya sa mampalataya, kundi kailangan nating manampalataya, sumampalataya, maniwala kay Kristo at patuloy na sumunod sa dakilang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sinusunod po ba natin ang dakilang kalooban ng ating Panginoong Diyos? Sumusunod po ba tayo sa kanyang salita? Sabi tunay na sumasampalataya kay Kristo. O sumasampalataya lamang tayo kapag tayo nakakita ng himala, kapag answered prayer tayo. No, hindi po doon, no? Kundi sa pamagitan ng matapat na pagsunod po sa ating Panginoong Diyos. No? Doon po nakikita yung ating pananampalataya at doon nasusukat yung ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Willing to obey the will of God. Nawa ang lahat ay nagnanais na sumunod sa ating Panginoong Diyos. No? Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Let us pray. We praise you and we thank you, Lord, sa mga oras na ito. Dahil ikaw ay banal, ikaw ay tapat na Diyos. At ikaw ay mabuting Diyos sa buhay ng bawat isa. At salamat, Panginoon, sa salita mo na aming napakinggan. Bagamat most of the time hindi kami sumusunod sa iyong dakilang layunin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kaunawaan. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng willingness to obey you. To obey your word. Patawad, Panginoon, kung hindi man kami nakakasunod sa iyong mga alituntunin. Patawad, Panginoon, kung hindi man kami nakakasunod sa iyong mga ipinapagawa sa bawat sa amin. At patawad, Panginoon, kung kami man, Panginoon, ay nagkakasala sa hindi pagtupad sa mga ipinapagawa mo sa amin. At tulungan mo kami, Panginoon, na makasunod kami sa iyong dakilang layunin. Kahit na kami ay mabatbat ng mga persecutions, kahit mag-disagree ang lahat ng tao sa amin, tulungan mo kami na kami makasunod sa iyo, Panginoon. Makasunod kami sa alituntunin ng iyong banal na salita. Makasunod kami sa katotohanan ng iyong banal na salita. Kahit na dumaan kami sa iba't ibang mga pagsubok na pwede naming maranasan. Kaya tulungan mo kami at bigyan kami ng karunungan na makasunod ng tama sa iyong banal na salita. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong salita. At patuloy namin itong pangahawakan. Patuloy namin itong isa sa pamuhay, hindi lamang na aming narinig, kundi ito ay aming maisabuhay, Panginoon. Tulungan mo kami at bigyan kami ng karunungan, kalakasan, upang ito nga ay maisapamuhay namin, Panginoon. Magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na pamuhay. Ibinigay mo ang iyong salita. Pinagkaloob mo ang iyong salita. Hindi lang namin ito, Panginoon, hawakan. Hindi lang namin ito, Panginoon, basahin, kundi ito ay aming gampanin. Tukdin namin, Panginoon, ang nilalaman ng iyong banal na salita. Kaya salamat, Panginoon, sa biyayang ito.
Salamat, Panginoon, sa habag na ito na patuloy mong ibinibigay sa iyong mga anak. At patuloy pang pagpalain, Panginoon, ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak, ang mga kapatid ko, Panginoon, ay dinadako mo sa lugar na ito upang kami magkaroon ng ganitong pag-aaral, magkaroon ng ganitong pagnilay-nilay ng iyong banal na salita. Lord, remember this day, Lord, na ginagawa ng iyong mga anak, Panginoon, sa lugar na ito. At patuloy pagpalain pa ang kailang mga buhay, maging ang kailang mga ikinabubuhay. At bigyan kami ng karunungan sa lahat ng oras na ikaw ang aming mapalguran, ikaw ang aming madakila, at ikaw ang aming maitaas sa aming mga pang-araw-araw na pumuhay. Gabay mo ang bawat isa at patuloy mong pagpalain ang iyong mga anak sa mga oras na ito. Muli, sa inyo tinataas at patuloy pinagkakatiwala ang araw na ito. Ang susunod na linggo, Panginoon, nawa ay patuloy na masunod namin ang iyong dakilang kalooban at patuloy na manampalataya kami sa iyo, Panginoon, na ikaw si Kristo na aming tagapagligtas, na ikaw si Kristo na aming Diyos, na ikaw si Kristo na naparito sa lupa upang iligtas kami sa aming mga kasalanan. We thank you, Lord, sa katotohanan ito, and we thank you, Lord, sa oras na ito na patuloy naming nararanasan ang iyong habag at biyaya. And to Him who is able to keep you from falling, and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praise unto His name. No other name but the
name.